Kailangang nating pasanin ang ating krus araw-araw, ika-26 ng Agosto. Kung ang sinuman ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus sa araw-araw at sumunod sa akin, Lucas Kapitulo 9 versikulo 23. Tanging ang kapangyarihan ng krus lamang ang maaaring makapaghiwalay sa tao mula sa malakas na pagkakaugnay sa kasalanan. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng makasalanan. Ang mga taong pinatawad sa mga kasalanan, na nagmamahal kay Jesus, ay magiging kaysa sa Kanya. Dadalhin nila ang pamatok ni Kristo, ang pamatok na ito ay hindi para pigilan sila, hindi para gawing dikas-iya siyang gawain ang kanilang relihiyosong buhay. Hindi, ang pamatok ni Kristo ang dapat maging tunay na paraan kung saan magiging isang kasiyahan at kagalakan ang buhay Kristiyano. Dapat magalak ang Kristiyano sa pagninilay ng nagawa ng Panginoon sa pagbibigay ng kanyang nag-iisang anak upang mamatay para sa sanlibutan, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga nakatayo sa ilalim ng bandilang na bahira ng dugo ni Prinsipe Emmanuel, ay dapat maging matapat na mga sundalo sa hukbo ni Kristo. Hindi sila dapat maging di tapat, o maging di totoo. Marami sa mga kabataan ang magboboluntaryong tumayo kasama si Jesus, ang prinsipe ng buhay. Ngunit kung magpapatuloy silang tumayo sa Kanya, dapat silang patuloy na tumingin kay Jesus, ang kanilang kapitan, para sa Kanyang mga utos. Hindi sila maaaring maging mga sundalo ni Kristo at nakikipag-ugnayan pa rin kay Satanas, at tumutulong sa mga nasa tabi niya, sapagkat magiging mga kaaway sila ni Kristo kung gayon, mapagtataksilan nila ang mga sagradong tiwala. Ang krus ay itataas at dinala ng wala kahit isang pagbulong o reklamo. Sa kilos na itaas ito, malalaman ninyong pinalalaki kayo nito, makikita ninyo itong buhay na may awa, pakikiramay, at mapagmahal na pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagbubuhat sa krus, sa inyong karanasan ay maaari ninyong sabihin, alam kong nabuhay ang aking manunubos, at dahil nabubuhay siya, mabubuhay din ako. Anong katiyakan nito?